magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. At syempre, ito po ang Buhay Unleashed. Alam mo bang maraming masamang dinudulot ang galit sa ating buhay? Totoo yan, ha? Kasi yung galit, pwedeng maging sanhiya ng pagkakasakit. Hindi lang sakit ng katawan, Sakit ng ha? katawan, totoo yan. Pati sakit sa Ay, ako, puso madami at yan. maging sakit sa bulsa. Siguro tanong nila, ano yung sakit sa bulsa? Mamaya pag-uusapan natin Oo. yan. At syempre, pagkasira ng maraming relasyon. Totoo po yan. Isang bagay po, kaya po napaka-importante makinig kayo mabuti kasi ayaw naming mangyari sa inyo yung mga nabanggit ni mga Avelyn. Isa pa, pwede rin itong maging sanhi ng kamatayan. Yun ang masakit, Mm. talaga. Kasi talagang, di ba, pag nagalit ka, Mm-mm. tataas ang... High blood mo. Hindi, high blood Mataas nga na, eh. high blood mo, high blood na, tataas pa. Ayun, lalong tumaas. Tataas ang high blood, di ba? Tataas ang blood pressure. Sa Tagalog, alta-presyon. Alta pressure. At malamang po, may oo. nabalitaan na po kayong mga tao na medyo nabolan ng buhay dahil nagalit, inatake sa puso, dahil sa isang pangyayaring hindi niya nagustuhan, ayun, Oy, nangyari. alam mo, may kilala ko ganyan. Nakauuwi nga lang Just ng few weeks ago, Pilipinas just few weeks ago, Oo. di ba, meron kayo naalalang ganyan? Yes, galing sa abroad, nagkaroon ng pagkakasamaan ng loob. Sa telepono lang. Oo, nagkasamaan Oo. na loob sa telepono. Ay, ang sakit talaga yun nga, naging sanhi ng kamatayan at kaya sabi niya masakit man talaga pero sana hindi niya nagawa. Kaya makinig po kayo mabuti. Kumisa, kadalasan naman po, hindi po nauwi sa kamatayan. Kaya lang, samaan ng loob, hindi po Oo. nag-uusap, hindi nagkikita. Lalo na ngayon, malapit na naman magpasko. Correct. Hindi na naman kayo magkikita. Ilang Pasko na ba kayo hindi nagkita dahil nagalit ang isa sa isa o parehong nagalit. Problema yan. Ito ang good news ha. Pag-uusapan natin ano-ano mga techniques na pwedeng gamitin para maiwasang magalit o sumama ang loob. Pwede maiwasan. Oo, sa ating episode na, Iwasang magalit na kamamatay. Totoo po yan ang po ang pag-uusapan po natin. Alam nyo bang may mga techniques, totoo po, techniques po ito. Yes. Tuturo po namin sa inyo, pag ginamit nyo, nakakabawas, nakakaalis, at nakakaiwas magalit at sumama ang loob. Naku, hintayin nyo po ito, baka ito na po hinihintay nyo para hindi na sumama ang loob nyo. Kasi minsan parang ayaw mo namang gawin. Kaya lang hindi ka informed o hindi ka aware dun sa tinatawag nating mga techniques, no? O, kaya, na pwede mong gawin. Nadala ka diba? ng silakbo ng iyong Oo. damdamin. At dahil nadala ka, magagalit ka sa samaan na loob mo. Yung pala, pwede palang hindi madala ng silakbo Oo. ng damdamin kung alam mo yung technique. Yan po yung sinasabi natin. Exactly. At syempre, sa ano ang action mo, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat mong gawin kapag may nagsabi sa iyong nang bababae ang asawa mo. Naku, Nako, marami po yan. May mga pagkakataon po Oo. ganyan nangyayari sa buhay. Biglang may nagbalita, ate, ano Oo, ba may ba? kasama. Si Mister! Oo. Nakita ko, ganito. Yan, nangyayari po yan. At kuminsan po, mag-i-react na po tayo sa sitwasyon. So medyo kuminsan, pangit ang reaksyon, may problema na lalo nagkakaproblema. Ito yung nagsabi pa lang. Mm-mm. Oo, may nagsabi sa'yo, may, ano tawag dito, nagmarites. May bumulong. Yan. Oo, may So, bubuin. ano ang gagawin mo? So, yan po yung isang bagay na sitwasyon natin ngayon na susubukan natin aksyonan para masolusyonan para hindi na po lumaki ang problemang baka pagdaanan nyo. Kaya ingat po. Kaya po, kung meron po kayong kilalang medyo magagalitin, madaling magalit, may sama ng loob sa isa't isa, o meron konting problema sa kanilang asawa o pagsasama, naku, tawagan nyo na po, baka umabot pa, baka makakuha sila ng technique para umayos ang kanilang relasyon. Gisingin na, tawagan na, mag-text na, naku, lahat ng gawin mo, i-Viber na, i-WhatsApp na, kasi hindi mo alam, baka itong gagawin mo ay makakatulong talaga ng malaki para sa mga mahal mo sa buhay na Tandaan niyo po, nangangailangan. ang mission po ng programang itong Buhay Unleashed ay bigay buhay ng matagumpay, masaya at makabuluhan. Yes. At napakahirap pong maging matagumpay, masaya at makabuluhan kung galit ka o masama ang loob mo. Kaya nga po dapat po, pakinggan niyo po itong pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Yan.
Paalala lang, ito yung parte ng programa na magbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Take note, talilin namin yan. Oo. Pwedeng magpaganda, pwede ring hindi. Siguro sir, bakit pwedeng magpaganda, pwedeng hindi? Kasi depende po kung paniniwalaan nyo o gagawin nyo, ituturo namin sa inyo. Kaya po ang title, Believe it or not. Pag Yes. pinaniwalaan mo at ginawa mo, pwedeng gumanda ang buhay mo. Pag hindi mo Yes. pinaniwalaan, wala talaga mangyayari. Kaya nga po, Exactly. ito po yung portion ng ating programa. Makinig kayo mabuti because ang dami na po namin nakilalang nagbago yung paniniwala, gumanda ang buhay. Yes. Baka ito na po yung hinihintay nyo. Exactly. Kaya nga sabi natin, ito yung paniniwalaan at gagawin. Mhm. 'Di ba? Paniniwalaan mo, hindi ka lang maniniwala, pero may action kang gagawin. Ang paniniwala po namin, lagi natin sinasabi, you become what you believe. Yan, 'Di paniniwala ba? po namin yan. Ang paalala namin. Sa Tagalog, makakamit mo yung gusto mo kung Kung paniniwalaan. paniniwalaan mo. So, yan po ang aming bagay na paulit-ulit namin sasabihin sa inyo na kung ano yung paniniwalaan mo, malamang yun na magiging sa inyo. So, ang ating quote for today, or ating believe it or not, paniniwala sa araw na ito po, makinig kayo mabuti. You don't become what you want, you become what you do continually. Pakiulit, makinig po kayo mabuti. Oo, This you is so crucial po. Kasi kung minsan nagkakamali po maraming tao dito, makinig po kayo mabuti. You don't become what you want. You become what you do continually. Sige po, sa Tagalog, para magkaintindihan po tayo, hindi daw ikaw yung nangyayari sa buhay mo, yung gusto mo. Hindi po. Yes, oo. Dami mong gusto, hindi naman nangyari. Ano yung nangyayari sa buhay mo? Nakukuha mo daw kung ano yung ginagawa mo ng paulit-ulit. O, paano yan? Oo, kaya 'di ba, lagi natin sinasabi kung gusto mong gumanda ang iyong kaperahan, 'di ba? Hindi ka na magse-save isang araw. Magse-save ka continually. Kung gusto mong umayos ang inyong relasyon, hindi ka na dapat nanliligaw sa asawa mo isang beses, ano? Dapat continually. For example, para mas makunawa niya, may kilala ba kayong gustong yumaman? Oo, marami. Ito, tanong, mayaman ba siya? Hindi. Bakit? Kasi you don't become what you want. Hindi dahil ginusto mong yumaman, Yun yayaman na ka na. yun, oo. Dapat po may gagawin ka araw-araw ng paulit-ulit na magpapaganda ng iyong kaperahan. Pag ginawa mo yun, yayaman ka. O, sa pansabon. Gaano karami sa inyo gustong pumayat at maging sexy? Ay, marami. Ano? Payat ka na ba? Sexy ka na ba? Hindi. Ibig sabihin, you want to become, pero hindi nangyayari because Oo. ang magpapaayos po ng buhay nyo, hindi po yung gusto nyo mangyari. Hindi po. Exactly. Yung ginagawa nyo araw-araw. Ang tanong, ano yung ginagawa nyo araw-araw? Yun po ang problema. Yan. Kaya nga, it will create a habit. Yes, Diba oh. sabi nga, it takes 21 days to develop or to create a habit. So, ibig sabihin, pag ginawa mo isang beses, maaaring hindi mo na magawa sa susunod. Diba? Ay, maaaring at huminto ka, hindi na magiging habit yun. So, napaka-importante po, ang magpapabago po sa buhay nyo, paulit-ulit yung ginagawa o habit. Okay? So, kung gusto nyo po talagang gumanda ang buhay nyo, alamin yung dapat gawin. Yes. At gawin araw-araw hanggat makuha nyo po yung gusto nyo. Because you don't become what you want. You become what you do continually. Kaya believe it para magkaroon kayo ng buhay unleash. Buhay na matagumpay, masaya at makabuluhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleash. Ako po si Vic Garcia. At Abiling Garcia. Okay, dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Yes, ang paniniwala po namin, 'di ba? Lagi natin sinasabi, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog, hindi pwedeng puro ngawa. Dapat may gawa. Tandaan mo to. Ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo, hindi ng mga sinasabi mo. At syempre sa segment na ito, paalala lang, hahanap po tayo ng mga aksyon. Hanapin natin yung tamang aksyon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So, may sabihin po, may sitwasyon, aaksyonan natin para masolusyonan natin. Yes. Kaya kung mayroon kayong delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon,
na hindi nyo alam kung anong dapat gawin. Padala lang. Ano gagawin nila? O, padala nyo lang sa aming Facebook account or sa YouTube channel ng Buhay Unleash at baka sitwasyon nyo na ang susunod na aaksyonan namin dito sa programang Buhay Unleash. Okay, kung sakali namang hindi nila sitwasyon yon, baka sitwasyon ng kaibigan, kamag-anak, Ng kapitbahay. ng kapitbahay, at least madinig nyo po yung aksyon, ma-share nyo po sa taong nangangailangan yung dapat niya gawin. Kasi minsan yung mga pangyayari sa buhay ng tao, 'di ba, na nangyari sa iyo, baka maging aral din sa iba. So, O kahit hindi nangyari sa iyo, sa'yo, nangyari sa iba oo. na dinig mo, pwede mo Pwede mo i-share. i-share. Yun po, Oo. ibig sabihin. So, kamukha po nitong programa ito, nadinig nyo sa amin. Hindi naman nangyayari sa inyo, pero nangyayari sa kaibigan nyo, pwede nyo share. Correct. Ang sitwasyon natin ngayon, ako napaka-controversial Makinig po dito, kayo mabuti. ha? Ang sitwasyon natin na nangangailangan ng aksyon ay ano ang dapat mong gawin kapag may nagsabi sa'yo na nambababae ang asawa mo. Yan. So, Kaya, Sir Vic, anong aksyon? hindi, bago ako. Ikaw muna, tatanungin ko. O, ikaw daw. Pag sa'yo nangyari yan, ano action mo? Sige, pag-isip ka na ngayon. Oh. Kung may katabi ka ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, alam mo, pag yan nangyari sa akin, ito ang gagawin ko. Oh. Okay. So ngayon naman, ako na po. Sabi, tinanong ko ni Ma'am Evelyn, Sir Vic, ano action mo? Ay nako, simple lang po ang aksyon ko sa sitwasyong ito. Magpapasalamat ako. Ha? Paano ka naman magpapasalamat? Oo. Ang bababae na nga yung asawa Magpapasalamat ako. O, bakit? Pasalamat ka, hindi ng lalaki. Ganon. Joke lang po. Joke lang. O, balik tayo sa Ito na sitwasyon. Tuloy. Ano ang dapat gawin kung nalaman mong nambababae ang asawa mo? Okay, may 4 pong step na gusto po namin i-share sa inyo kung dumadaan o sana wag naman na dumaan kayo sa sitwasyong ito pagdating ng panahon. Oh, number So, 1. ito po, action number 1. Okay, siguraduhin mong totoo ang balitang nalaman mo. Kasi baka naman galit ka. No? Galit ka na, tuliro ka, nako po, paano yan? Paano kung hindi naman pala totoo, di ba? Sayang po ang galit mo. So, ang punto ko po, unang-una, pag may nagbalita sa'yo, may nagmarites sa'yo, may nagchismis sa'yo, may nag-text sa'yo, paano ba dumadating pa ibang mga balita? May nag-email sa'yo, may nakita kang post. Ayan, no? Medyo bisa kasi, dyan ang gagaling yung mga yan. Okay. So, napaka-importante po, siguraduhin nyo. Okay? Kung yung nagsabi sa inyo, hindi niya rin may kwento ng maayos, malamang di po totoo. Okay? So, kung hindi po malinaw kung kanino nang galing at walang ebidensya, huwag niyong paniwalaan. Pero may mga pagkakataon, parang totoo, parang ganito. Isa pong magandang sitwasyon ay tanungin mo yung asawa mo. O yung paano taong yung asawa? Didiretsuhin mo na. siyempre, kaysa naman nagdududa ka, kaysa nagagalit ka, Oo. pwede mo siya, ano alam mo, may nagkwento sa akin, ganito. May daw." kasama ka daw sa restaurant Oo. kanina. Oo. Oo. Ano ba talaga? Paano ba nangyari yan? So, ikukwento na sa ay naku, kapatid ko yun, kaibigan ko yun. So, tapos na ang usapan. So, napaka-important. Kesa naman, duda ka ng duda, 1 linggo, 2 linggo, 3 buwan ka na nagdududa, 3 taong ka na nagdududa, maapektuhan po ang relasyon niya pag ganun, hindi po maganda. Take note, gagawin mo lang ito kung meron kang matibay na ebidensya na kuha sa ibang tao. Pero kung wala, sa tabi mo, nakalimutan mo. So tanungin mo, no? Tanungin mo yung nagsabi, tanungin mo yung asawa mo. Pero kung hindi totoo ang sitwasyon, Kalimutan mo na. Yes. So, napaka-importante po. Number 2. Number 2, kung totoo ang sitwasyon. Ito, kangina, kung hindi totoo, kalimutan mo na. Oo. Kung Kung totoo. totoong nang bababae ang asawa mo, ang solusyon, kalma lang. Kalma lang. Kasi po, Oo. pag hindi ka nakalma at na-tense ka, na-stress ka, malaki po posibilidad makagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo. Kasi hindi pa naman katapusan ng buhay Hindi pa po. Diba? So, pagtandaan nyo pa, ang napaka-importante, kalma lang. Kasi sa totoo lang marami kaming alam na may ganyang sitwasyon, di ba? Totoo talaga. Pero nagkaroon ng solusyon. Ano po yan? Sample lang po na. Oo. Mag-asawa, nagkaroon ng others. Third party. Oo. Nagkabalikan. Mag-asawa, naghiwalay, nagkabalikan. May kilala po kami. Mag-asawa, nag-divorce, nahiwalay na talaga. Oo. Nagpakasal ulit. So, Nag-anal na nga, nag-divorce pa, tapos nagpakasal. So, pwede Ulit pa sa rin. the So, same person. ibig sabihin, hindi po Oo. katapusan. Okay? Yes. So, number 3 tayo. Number 3, humingi kayo ng tulong sa mga taong may kaalaman sa karanasan ng inyong Yan, sitwasyon. lilinawin mo natin. Assuming totoo. Yes. Ito po yung oo. na-confirm mo na may ebidensya, inamin na.
Correct. Kasi ang pinakamatindi po is umamin mo sa iyong Oo. Huwag niyo pong solusyonan mag-isa ang problema niya. Kaya nga po kayo nagka-problema dahil kayong dalawa lang yun. Oo. Ang hiling po namin, humingi po kayo ng tulong sa mga taong dalawa, may qualification, may kaalaman at may karanasan. Ano ibig sabihin ng mamamili? Oo, kumbaga, mahirap namang humingi ka ng tulong doon sa mga taong may problemang katulad ng sitwasyon mo. Which is normally ginagawa Oo. natin. Pag may problema tayong ganyan, sino una-una nyo nakausap? Si kumare, si Oo. ate, si kumpare, kuya, si oo. Itong problema, pwede silang concern sa inyo. Ito tanong ko, may kaalaman ba sila to solve this problem? May karanasan ba sila? So, ibig sabihin, pumunta po kayo sa mga marriage counselor, sa mga relational expert na may kaalaman at karanasan how to handle this problem. At ito po'y isang bagay na pwedeng magsalba, mag-save ng inyong relasyon. Oo, pwede kang kumuha ng life coach, no, na talagang may concern sa'yo. No, yung talagang alam ang gagawin. Kasi kapag may sira, di ba, halimbawa ang cellphone mo, pag may sira ang cellphone mo o computer mo, kanino ka humihingi ng tulong? Siyempre sa computer expert. Correct! O, diba? Oo. Hindi mo naman dadalhin yung cellphone mo or computer mo sa baker. O kaya diba? hindi mo susubukang ayusin dahil wala kang kaalaman. Correct. Kakaintindihan tayo. O ano pong mga problema? O, pag yung computer mo sira, di ba pupunta ka sa computer technician? Hindi mo naman dadalhin yan sa ospital, di ba? So, ibig sabihin, kapag may masama o masakit kayong nararamdaman Sa iyong katawan. di ba? As an example, alam mo naman kanino ka hihingi ng tulong. Syempre sa doktor. Yan. Diba? So napansin nyo, pag meron tayo, di ba takbo tayo na takbo sa doktor? Oo. So, ganun din po sa buhay. Kapag mayroon kayong relational problem, ito na, pangina kayong humingi ng tulong. Kay ate, kay kuya, kay kumpare. Oo. Worse, hindi kayo humihingi ng tulong. Yung po matindi, sakit, laki po ng problema. Pag may sakit katawan, may doktor. Pag may sira ang computer, may computer technician. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong pag may relational problem kayo, asawa, anak, kapatid? Alam mo Pumunta kayo kung sa bakit? relational Marami expert. kasi nahihiya eh. Mm-mm. Or marami parang they don't want to admit that they have relational issues or problems, di ba? Kaya minsan parang di bali na lang, sasarilinin ko na lang. Ang problema niyan, baka sumabog. Lalo sumabog po dahil Oo. hindi nga kayo marunong, may problema nga kayo, hindi kayo marunong maayos sa relasyon. So lalo masisira po ang inyong relasyon. Kapag hindi kayo humingin ng tulong, alam niyo mangyayari, sira ang cellphone niyo, kayo nag-ayos, sira lalo ang cellphone mo. Ganun din po sa relasyon. Oo. May relational problem kayo, hindi kayo humingi ng tulong sa mga taong nakakaunawa, masisira po lalo ang relasyon. Correct. Kaya nga po dito sa programang ito, meron po kaming segment, itanong mo lang. Yes. Susubukan namin kayong tulungan. Kaya nga paalala, ask and it shall be given to you. Humingi ka lang. Number 4 na pwede magawa. Number 4, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Kasi po, napaka-importante po. Isang bagay po na napaka-importante nyo. Tayo nyo intindihan. God is a very present help in times of need. Ito po, matinding need po to. Yes. Kailangan nyo po ng tulong ng Diyos. Minsan kasi parang iniisip hindi, kaya ko na to. Or baka busy si Lord. Oo, baka busy si Lord eh. Sa totoo lang ha, ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Minsan kahit na iniisip mo madilim na yung sitwasyon, at the end of the day, meron pa ring light, meron pa ring liwanag. So, humingi po kayo ng tulong sa Diyos. Isipin nyo, ano ang dapat gawin kung hindi ka na makatulog? O kaya, hindi... sa sama ng loob. Oo, sama ng loob. O kaya, dahil feeling mo ng bababae ang asawa mo o ng lalaki asawa mo, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa Diyos at sigurado ko po, tutulungan ka niya. O, recap lang tayo. So, Number recap 1. lang ha. Kapag nabalitaan mo or may nagsabi sa'yo na nambababae ang asawa mo, ang una mong gagawin, siguraduhin mong totoo ang balitang nalaman mo. Number 2. Kung totoo ang sitwasyon, o sige na, confirm na. Kalma lang. Kalma lang, hindi pa katapusan ng buhay. Number 3. Number 3, humingi kayo ng tulong sa mga taong may kaalaman at karanasan sa inyong sitwasyon. At number 4 po, manalangin po kayo, humingi kayo ng tulong sa Diyos because wala pong imposible sa Diyos. Humingi tayo ng tulong. Nako, sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan na mamaya sa ating portion na itanong mo Tanong mo lang. Pag-uusapan natin ano-ano ang mga techniques na pwedeng gamitin para maiwasang magalit or sumama ang loob. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleash.
Siyempre, Ako nandito po pa si rin Vic kami. Garcia. At ako pa rin si Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala naman, when you don't know, don't guess, as huwag manghula. Oo. Sa Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula, magtanong. Napaka-importante Yes. pong message At yan. sa totoo lang, libre lang magtanong, ha? Mm-mm. Oo. Eto, tanong. Alam mo bang maraming tao Or ang maraming masamang oo. dinudulot ang galit at sama ng loob sa buhay. Totoo yan. At pwedeng maging sanhi ito ng headache, abdominal pain, insomnia. Sabi, hindi na makatulog, Oo, hindi pa makakain. tagyawat sa ilong, Ano pati pa? na sa pisngi. Anxiety. Yan. Ano pa? Depression. Ano sabi mo kanina? Tumaas ang high Tataas ang blood. high blood mo. Okay. Oo, o kaya, alam mo, pati skin Problem, Oo. magkakatika-tika, kung ano-ano. At ang matindi niyan, heart attack, ha? At marami pang iba. So, kabahan na po kayo, kaya kailangan makinig po kayo mabuti kasi pwede pong iwasang magalit at iwasang sumama ang loob. So, ibig sabihin, yes, pwede kang magalit, pero pwede mo rin iwasan. Oo. Diba? May mga pagkakataon din ang galit at sama ng loob ay nagiging sanhi ng kamatayan. Aray ko! Isa pang masamang dulot ng galit ay ang matinding pagkasira ng relasyon, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Oo. Asawa, ina, mag-ama, magkapatid, magkaibigan, mag-amo, magkaibigan, magkamag-anak. Hindi Ayun! po maganda naman po yung ganda ng relasyon yung sisirain nyo. Isa pang paalala namin sa inyo, ha? Huwag gagawa ng isang malaking desisyon kapag ikaw ay galit. Ay, kasi di ba minsan parang nagiging impulsive ka na kaagad di ba? Kaya nga, minsan ba galit ka, may nakita ka, ano sagot? Hiwalay! Hiwalay kung O hiwalay. kaya, galit ka, Oo. pupunta ka sa mall, magsha-shopping ka. Ay, Ayan, ang laki ng nako. ginastos mo. Correct. Yan. O kaya, galit ka, kakain ka ng madami. Ayan, problema rin. Ay, nako. Pero ang isang iwasan nyo, huwag gagawa ng malaking desisyon, ha, kapag galit. Kasi malaki ang posibilidad na makakagawa ka ng maling desisyon. Dagdagan pa, galit ka, Oo. ikukwento mo yung ginawa ng iba sa ibang tao. Ay, Kasi nako. sa sama ng loob mo, Oo. tawag doon, rant. Oo. Ito ang problema, kailangan bang malaman ng ibang tao yung ginawa ng iba? Lalo na kung ito yung mga tao, wala namang maitutulong Ay, sa'yo. ito pa, galit ka. Pinost mo sa social Nako! media. Ay, nako, hindi lang yung kapitbahay ang nakakaalam. Hindi lang yung kaibigan mo. Buong mundo. Ang mas masakit po, ang galit ka sa kamag-anak mo, kaibigan mo, na mahal mo na. Think about it, na sinisira mo buhay nila dahil nasaktan ka lang. Huwag niyo pong gagawin. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano mga techniques na pwedeng gamitin para maiwasang magalit o sumama ang loob. May 10 technique po kaming tuturo sa inyo. Totoo po, 10 po ito na isa lang dito magamit nyo, malaki matutulong. Pero may mga pagkakataon mas bagay yung isang technique, mas bagay isang technique. Pero pag kahit isa po ang magamit nyo rito, it will make a lot of difference. Pero kung aaralin nyo po lahat, pwede nyo po itong gamitin at tunay makakabawas, makakaalis ng sama ng loob at galit. Itong techniques na to ay magbibigay sa inyo ng buhay unleashed, di ba? Kasi masaya ka na, matagumpay ka pa. Correct. At nagsisimula ang natin ito sa letter D. D. So, 10 D na magbabawas para di ka na magalit. At di ka na sumama ang loob. Ayan na, parang pag nakalimutan nyo pa naman, D na yan okay? Ay, D. ewan ko na. Letter D. D. D number 1. May nangyari, may nakita ka, may napalitan na dapat mong ikagalit. Kagalit. D number 1. D number 1, disregard it or parang walang nangyari. Okay, linawin natin na disregard. Ano ibig sabihin ng disregard? Regard is unawain mo. Intindihin mo, pagbigyan mo ng panahon. Pansin, oo. Disregard, ibig sabihin, huwag mong bigyan ng pansin, parang walang nangyari, palagpasin mo lang. Yung po ibig sabihin, technique number 1, pag malapit ka na magalit, Disregard it. Parang walang nangyari. Ibig sabihin, burahin mo sa isip mo yung masamang nangyari. Erase. Then wala sa isip mo yung masamang nangyari, malamang hindi ka magagalit. Linaw po. Yung po ang purpose ng disregard it. Pag dinisregard mo, mawawala sa isip mo. Pag nawala na sa isip mo, may kagagalit ka pa ba? Oo. Think about it, that's the power of disregarding things. So, lagay niyo po sa isip niyo, baka may mga pagkakataon na
pwede mo ikagalit, pero pwede mong i-disregard. And when you do that, mapapansin mo, hindi ka nagalit. Ang ginagawa ng iba, Oh. talagang nina-nurse pa Oh. di ba? Nina-nurse, nire-rehearse, di ba? Nire-repeat, Nire-repeat. Oo. kinukwento sa ibang tao. So, Hindi lang yan, minimeditate. Oo, etong ginawa sa... So instead of disregarding it, they are regarding it Yeah. talaga, di ba? yung po problema, Oo. kaya kung minsan po masama ang loob nyo, nangyari sa'yo, masama ang loob nyo, Oo. ikukwento nyo pa. Ano nyo ibig sabihin every time ikwento nyo? Every time ikukwento nyo yung masamang nangyari sa'yo, inuulit mo Inuulit yung mo. sakit. So, ibig sabihin, Oo. you double your pain. Your pain. Ito masakit. Hindi lang isa kakwentuhan mo. Ito mo masakit. Wala ka ng kausap. Ito yung sinasabi ng mga nire-rehearse mo. Paminimit ako, gusto siguro nangyari. Ito nangyari. So, pag paikot-ikot mo ginagawa yan, galit ka na, at masama na loob mo. Maliban na lang ha, meron tayong disclaimer dyan, maliban na lang kung sinasabi mo yon sa yung life coach So, sa or taong sa na yan, taong nakakatulong sa'yo. makakatulong sa'yo. Yes, yun, Malinaw, pwede ha? mong gawin yon. Pero yung nire-rehearse mo, sinasabi mo sa sarili mo, lalo mong O kinukwento mo. kwento mo, lalo mo dinadagdagan ng pain. Diba? So, ilinangin po lang natin, hindi po masamang ikwento ang sama ng loob o Oo. problema nyo sa buhay. Pero make sure, dun sa taong makakatulong, may dalawang qualification ha. May kaalaman At may ay karanasan. Yes. Pero kung wala lang, kwentuhan lang, delikado. Oo, walang pupuntahan. So we suggest, don't do it. Isang paraan po, kung talaga gusto niyo mag-rant, kay Lord. Kay Lord na lang. Tayo kay Lord. Pag, Isumbong pwede mo po. na kay Yan, Lord. yun na lang. At least yun, kaya ni Lord yung mga rant mo. At hindi chismis ni Lord yung problema mo sa ibang tao. Oo. So, disregard it. Technique number 2. Number 2, letter D ulit ha, delay it. Or ipagpaliban mo. Ano? Ipapagpaliban mo yung galit mo. Ibig sabihin, Later na lang. Parang ganon, okay? or mamaya na lang. Yeah. Hindi, ibig sabihin, halimbawa, may ginawa yung Nangyari. isang tao, Okay, di ba? ito na. Naghalit ka. Mm. Oo. Eh, naalala mo yung technique. Oo. Delay it. Paano Ibig i-delay? Ibig sabihin, bilang ka muna ng 1 to 10. So, may nangyari. May sama, Oo. 1, 2, 3. Dapat marunong ka magbilang, Yun lang, ha? pag mali. Oo. Ano ibig sabihin? Pag nagbilang ka kasi ng 1, 10, dinidelay mo. Correct. Ito critical po dito. Pag dinelay mo, yung emosyon mo, Bumababa. Kung nagalit ka kagad at number 1, ang galit mo, malaki. Oo. Pero pag sinubukan mo magalit at number 10, baka konti na lang ang galit mo or hindi ka nagalit. Yung iba ginagawa, pagkagalit, magte-text dun sa ay naku, O wala susugurin. na, susugurin na, di ba? So, pag nagbilang ka ng 1 to 10, nade-delay mo yung emotion. Yeah. So, bago ka gumawa ng anumang bagay o magsabi ng ano paman, Napagsisisihan na mo. pagsisisihan mo, magbilang ka ng 1 to 10. Mm-hmm. So, ito po, napaka-importante. For example, nasa bahay ka, may ginawa Oo. yung asawa mo. Oo. Talikod ka muna, talikod. Talikod ka muna. Bilang ka 1, muna 1 to 10. 2, 3. If ever, after 10, galit ka pa rin, gawin mo 100. 11, 12, 13. Matagal-tagal, di ba? Pagdating ng 20 or 13, galit mo, Bababa 21, na. 22, Uy, alam mo, meron Bakit? akong naalala na sinabi ng isang Chinese proverb. Sabi niya, if you're patient in a moment of anger, you will escape 100 days of sorrow. Totoo po yan. Kasi po, pag Diba? nag-i-impatient ka, nung panahong galit ka, makakagawa ka ng isang bagay na pwede mong pagsisihan sa maraming panahon o matagal na Correct. panahon. At ito maganda pag dinelay mo. Dahil napigilan mo ang emosyon mo, malamang hindi ka na magagalit. Because you Delay delay it. it. Promise, delay it is a very powerful technique. Technique number 2. Number 3, dilute it. Dilute? Ano yun? Oo, o kaya parang, ano ba yung dilute? Tunawin mo. Tunawin o ihalo. Ihalo mo. Parang Oo, ganito pa. sa Tagalog May tubig yan. ka, tapos Oo. may isang mali, isang patak na ink. Oo. Yung isang patak na ink, pag tinitigan mo, mukhang malaki na kasalanan mo. Ha? Oo, maitim na maitim. Itim na maitim. Oo. Ipatak mo daw yon sa basong tubig. Oo. Mapapansin mo, ay parang wala na mali. Oo. O meron na kunting-konti. Lalo na to sa mga mahal mo sa buhay, Mhm. o importante sa'yo. Kung mag-iisipin mo yung, paano ba idadilute? Isipin mo lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa'yo. Diba?
malamang mas marami siyang magandang bagay na ginawa sa'yo kaysa sa pangit, di ba? So, ang gawin mo, i-mix mo. I-mix-mix. Ihalo mo yung magaganda at yung Halo mo yung pangit. maganda, saka dun sa isang pangit na ginawa niya, sa napakaraming maganda niyang ginawa. So, dahil hindi mo na makita, Hindi mo na makikita yung pangit na yun. yung masama niyang ginawa, kasi Dahil nahalo na. eh. Oh. Malamang hindi ka na magagalit. This is so powerful po, lalo na po sa mga kamag-anak. Magulang, nagalit ka. Ano na, kanin mo, bata ka pa, inalagaan ka. Correct. Nakisilang ka sa Oo. mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. O kay asawa mo, hindi ba? Ang daming sakripisyo sa buhay. Oo, ang dami Galit ka sa nanay, sa'yo. galit ka sa anak mo, hindi ba? Dami panahon, pinasaya ka niyan. So yung mali niyang konti, Kaya Dahil alam mo, mo- nagagalit yung ibang tao kasi parang nagiging puro eh. Ito ginawa mo eh. nakalimutan ni Mike. Nakalimutan mo na tinulungan ka niya. Nakalimutan mo na nagmahal yan sa'yo. Nakalimutan mo na nagpuyat yan para sa'yo. Ay, nako, sa aming pagbabalik tutuloy namin yung ating kwentuhan sa Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag Bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleash. Vic Garcia po mali. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating episode, sa ating segment na Tanong mo Itanong Mo lang. Lang. Sa ating topic na ano-ano mga technique na pwedeng gamitin para may iwasang magalit o sumama ang loob. Sa ating episode na iwasang magalit, nakamamatay. Yan. Okay, Anik, nag-discuss na natin tatlo kanina. Oo. Technique number 1. Puro D ito sa mga kachuchunin pa lang. Una, disregard it. Parang walang nangyari. Isang tabi mo na yan. Yes. Number 2, delay it. Ipagpaliban mo, bukas ka na lang magalit. Number 3, dilute it. Ihalo mo yung isang maliit na ginawa niyang pangit doon sa marami, mapasin mo, ay parang wala nang kasalanan yung kasawa ka, Yes. kapatid ko, kaibigan ko. Yun po ang dilute it. Okay. Number 4, Number 4. letter D, demagnify it. Oo. Paliitin mo. Okay, para malinaw po. Magnify, nakita po yung magnifying glass. Pag tinapat niyo po yung magnifying glass, lumalaki yung maliit. Yes. Yan ang oo. madalas yung ginagawa. Ang liit na bagay, pinalalaki nyo. Ang technique po para di magalit, demagnify it. Yung malaking bagay, paliitin mo. Oo. I promise you, mababawasan ang galit nyo. Subukan nyo. Paliitin yung pangyayari, di ba? Kasi pag maliit na yan, o maliit na bagay na lang, palalagpasin mo na. Di ba? Para hindi na lumaki. Dahil maliit lang po naman pala ang kasalanan, ba't gagawin pa natin issue? Napansin niyo po, dahil maliit lang, okay na. May kilala ko, pinalaki. Hindi siya nabati ng Mother's Day. Sama na loob niya. So, pinalaki ng pinalaki. So, kung i-demagnify yun, isipin mo, baka busy lang. nakakalimutan O baka may lang. problema lang. Oo. O baka, di ba, yung bang, you actually think of ways and means or isipin mo yung mga bagay na maaaring nakakontribute. Ba't Okay. na nakalimutan? Asawa, hindi ka binate ng anniversary. Oo. Ang laki nun, sir, anniversary yun, di ba ako binate? Think about it. Senior moments. Baka naman senior moment. Oo. O kaya naman may monthly period. O kaya kumisan, ba't dumaan yung anak ko, hindi ako pinansin. Oo. Ang laki nun. Hello, baka hindi ka naman nakita. Nandun niyo po. So, palitin mo na. Liit na bagay lang naman. Mahal ko naman siya. Saan tabi na po Palagpasin natin? mo na. Then, magnify it. Papansin mo, mabawasan po sa manaloob niya. Hindi na kayo magagalit. Pag hindi kayo magagalit, maganda relasyon nyo. Yun po ang gusto namin mangyari. Masaya at matagumpayan yung relasyon. Oo. Number 5. Number 5, divert it. Aba, ano yung divert? Ibaling mo sa iba ang atensyon mo. May mga pagkakataon. This is so powerful. Oo. Ako, I use this a lot of times. Okay? Oo. May nangyari. Kagalit-galit at kainis-inis. So, ano gagawin mo? Divert it. This is what I do. I normally po play a good music. Oo. Inspirational music, Christian music, instrumental music. Because I divert my attention from the situation to the music. So, pamaya-maya pa nakikinig ka po. Hindi na ako galit. So, yung sabihin, Kasi na-divert ko na-divert yung attention mo. ko. Oo, parang nawala yung focus mo. Kaya ka galit kasi nakafocus ka. At pag, Oo. pag tinocus mo ang sarili mo sa bagay, lumalaki po yan. Oo. Pag dinivert mo, dito ko nakatingin. O ngayon, ano pa ginagalit mo? Ay, wala na. Bakit? Hindi ko na siya nakikita. Tignan, pag di mo na nakikita yung kinaiinisan mo, hindi ka magagalit. Yung po tawag na divert it. O kaya- Umanap ka na ibang paraan. O mag-isip ka ng magagandang bagay sa buhay mo. O magagandang bagay na meron ka. Na pagpapala ng Diyos. Nagpo-focus ka dyan.
meron kang pagpapala, may pagpapala ka ng kaibigan, may pagpapala ka ng blessing, di ba, ng favor. Kumbaga mamaya, hindi mo na maalala yung dahilan ng galit mo. Kasi, may nanloko sa'yo. may nanloko sa'yo. Hindi ka binayaran ng utang. So, Ay nako, galit ka, di Pero sabi mo, ba? daming pagpapala naman sa akin ni Lord. So, maliit na bagay lang yan. So, mamaya, na-divert mo. Sa lagay na galit ka, you're now being thankful. Yes. Because you remember God's blessing to you. Yung po ibig sabihin ng divert it. I promise po, mababawasan ng sama At dahil hindi mo na maalala yung ginawa niya, na-divert mo na. hindi ka na magagalit, di So, ba? nakita niyo, yan ibig sabihin ng divert it. Ito. Divert. Number 6. Diversionary technique. Ang tawag po namin ng diversionary technique, i-divert niyo yung sitwasyon, punta kayo. Parang ito yung daan, ito ka nagagalit mo. Liko! Liko! Atras! Promise po, it will make a lot of difference sa inyo po rin. Reroute. Number 6. Number 6. Doubt it. Ano yung doubt it? Pagdudahan mo. Ayan. Isa pong napaka-importante technique po. Pag may nagawang masama ang mga tao sa paligid nyo, lalo na yung mahal nyo sa buhay, doubt it. Pagdudahan. Kaya Ano pala yung pagdudahan? sinasabi yung give them the benefit of the doubt. Oo. Ano ibig sabihin Kumbaga, nun? isipin mo na baka hindi naman niya sinasadya yung nangyari. Halimbawa, nagalit ka. May ginawang... Nagdabog. Nagdabog siya. Nagdabog siya. Aba! Galit na galit ka ngayon. Gusto mo rin magalit. Magwawala ka rin. Yung pala nabitawan niya lang dahil mabigat. Oo. Hindi pala nagdadabog. Hindi, kadalasan niya ang dabog na feeling yung pinto. Pinto, di ba? Boom! Ibagsak. Oo. Humangin lang pala. Baka naman humangin lang. Tapos, nasabay lang sa labas niya ng pinto, kaya kumabog. Ang problema po kamisan, paano kung totoong humangin lang at nagalit ka? Ay, hindi mo nasiraan yung relasyon. At napakadami pang iba pong pagkakataon sa buhay nyo na nagawa yung mga tao sa paligid nyo. Pag binigay nyo po ng benefit of the doubt, kumisan, hindi ka Kaya nagalit. pala dapat lagi may benepisyo si Doubt. Totoo po. Dapat po si Doubt ang pinakamaraming benepisyo. Dapat may health, sick leave, vacation leave, may lahat po ng benefit. Kasi po, May bonus. kumisan po kaya nasisiraan yung relasyon. Kasi po, palagi nyo binibigyan ng laman o meaning Baka ang bawat naman kilos. ganito ha. Halimbawa, naisip mo, bakit ako hindi pinapansin ito? Siguro galit sa akin yung Nag-text sa pala. akin tapos hindi sinagot. Kaya hindi ka pinapansin. Yung palang walang salamin. Katulad ko. Alam mo, minsan talagang hindi ko makita sa malayo pag wala akong salamin, di ba? So, parang nagalit na, hindi kita talaga nakita, promise. So may mga pagkakataon po kay Ma'am Abilin, may mga kaibigan niya sumasamaan ng loob dahil nagkatitigan daw sila, hindi man lang initian ni Ma'am Abilin. Kasi po si Ma'am Abilin, tiis ganda. Ano ba? Ano yun? Kasi po pumapangit daw siya pag may salamin, so tanggal lang po. May mga ganun po pagka. So, kailangan po natin, pag binigyan mo ng benefit of the doubt na, siguro hindi ako napansin. Hindi ka nakita. Hindi na, tinitigan ako baka malabo mata. Sige po, when you start doing that, baka naman, may malaki siyang problema. Oo. Diba? Ito po yung malayo. Nakakita na kayo, naka-experience na kayo malayo ang tingin nyo? Oo, wala naman. Tapos may nakatingin sa'yo, pero hindi mo nakikita dahil nalalakpasan mo siya kasi nga, malayo din, wala namang tinatanaw. O baka nadala lang siya ng kanyang emosyon, o baka concern lang siya sa'yo, kaya niya nagawa yun. So, benefit of the doubt. Dahil hindi ka na sigurado sa dahilan ng galit. Dahil meron ng benefit si doubt, malamang hindi ka na magagalit. That's diba? the beauty of benefit of the doubt. Doubt it. Doubt it. Yan po. Yes. Number 7. Direct it to yourself. Ano yun? Baka may kasalanan ka naman sa pangyayari. May nangyari. May ginawa siyang mali. Bago ka magalit, may ginawa kaya ako, kaya niya nagawa yan. Basta niyo po, ang tawag yan, you divert it. Ibalik mo sa sarili mo. Yes. When you start thinking, alam niyo po, may possibility, kaya pala gano'n, nag-react lang siya sa sinabi ko o sa ginawa ko, kaya siya nagalit. And because of that, hindi ka na magagalit. Ikaw pala may kasalanan. Kumbaga, tingnan mo ang sarili mo. Hindi lang naman siya ang nagkakamali. Baka ikaw din maraming mali. So, have that humility. Diba? Yes. Baka, mas marami ka pang mali kesa sa kanya. Tapos,
pinagtutuunan mo ng pansin yung mali At niya. kapag nakita at naalala mo yung mali mo, malamang baka hindi ka na magalit dahil nalaman mong nagkamali ka. Baka rin nga pala, mag-sorry ka diba? pa nga, ikaw pala Oo, mali eh. Yes, and yun ang kagandahan di ba? The more that you realize things that you made a mistake, you'll be humble enough. Nako, mamaya po, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano nang dapat gawin para po maiwasan, magalit, at sumama ang loob. Nakailang technique na tayo? 7 na. Ito na! May 3 pa po. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na itanong mo lang sa ating topic na ano mga technique na pwedeng gamitin para maiwasan ang magalit at sumama ang loob. O review lang tayo Okay. ha. Number 1, disregard it. Parang walang nangyari. Number 2, delay it. Ipagpaliban mo. Number 3, dilute it. Tunawin mo. No, ihalo mo. Ihalo mo para Oo. mawala na. Number 4, demagnify it. Paliitin mo. Yes. Number 5, divert it. Baka naman ikaw may kasalanan. Ibaling mo ang atensyon Ay, divert sa sa iba. ibang bagay. Yes. Okay. Number 6, doubt it. Pagdudahan mo, baka naman di naman yun ang talagang nangyari. Number 7, direct it to Ayan, yourself. ikuan mo sa sarili mo, baka may Oo. kasalanan ka rin sa pangyayari. Yes. Number 8, Decide to forgive. ayan. May mga pagkakataon po, mali talaga. Sir, paano ko hindi magagalit if I decide to forgive? Kasi nagkamali siya. Pinatawad mo, magagalit ka pa ba? Naalala niyo po si Kristo na nakapako sa krus? Oh. Nagalit ba siya? Pinako siya sa krus na wala siya kasalanan. Sabi niya, Lord, forgive them for they don't know what they're doing. That's one of the things you need to do. Forgive them. And when you forgive, hindi ka na magagalit. Totoo yun. Exactly. Tsaka kung ikaw nga pinatawad ng Diyos di ba? Kung ang Diyos pinatawad yung lahat ng kasalanan natin, sino naman tayo para hindi magpatawad sa iba? Totoo po Wala yun. naman perpekto. Totoo po. Isa po napaka-importante po kailangan maintindihan niyo po yun. When you say forgive them for they don't know what they're doing. For example, nagkamali anak mo. May mga pagkakataon po, kaya siya Oo. nagkamali, hindi niya alam. Nagkamali asawa mo. Nako, lalo na, nagkamali nanay mo na may edad na. Oo. Forgive them for sometimes po, they don't really know what they are Minsan doing. kasi lutang sila, Oo. lunod sila, Oo. o nasa sitwasyon na wala talaga sila sa katinuan Umiinom ng gamot na Oo. nakakapagpahilo. Yes. Okay, mga babae, monthly period. Hindi pa kami siya wala sila, irritable sila. Forgive them. Oo, o kaya yung isang lalaki na nasa isang sitwasyon na hindi niya alam ang ginagawa niya, di ba? Forgive Yes, them. dahil nakapagpatawad ka na, malamang mababawasan o hindi ka na magagalit. That's Maaawa ka That's the Oo. beauty po nung learn to forgive for they don't know what they're doing. Learn to forgive because ikaw din nakakasala. Pinatawad ka ng Diyos, patawarin mo. Oo. Nako, eto naman. May mga pagkakataon na nagamit mo na Lahat. Diba? Nakawalong teknika tayo. Nakawalo ka na. Sir, ginamit ko na lahat eh. Pero talagang Galit pa rin ako. galit pa rin, Mm. di ba? So, number 9, depend on God. Depend, umasa ka sa Diyos. Ibig sabihin, dumating ka na Yes. sa puntong, Lord, sobra na. Matindi na Oo. masyado ang ginawa niya. Hindi ko na kaya to. Todo na to. Alam po, may letter D pa rin po. Depend on God. Ibig sabihin po, tama ka. Hindi mo na kayang dalhin yan. Hindi mo na kayang patawarin yan. But here's the good news. Kaya ni Lord patawarin yan. Kaya ni Lord dalhin yan. So ito po yung mga pagkakataong yung lahat ng sama ng loob mo, lahat ng galit mo, ialay mo kay Lord. Lord, hindi ko na kaya to. Tulungan mo ako sa sitwasyon. Kaya ang ganda ng sabi ni Lord, di ba? Cast your cares upon me, di ba? Kaya nga huminga tayo ng tulong sa Diyos. Sabi mo sa Diyos, nahihirapan ka na talaga. Tanggalin yung galit mo at humingi ka na ng tulong sa Kanya para mawala ang galit mo. Ito po, yun po kasi po, Diba? may mga pagkakataon po talaga sa buhay na hindi natin kaya. Totoo po Oo, yun. mabigat Sobra bigat, Oo. sobra talaga sama ng loob mo. Good news! Sabi ng Diyos, what is impossible with man or with us Oo. is possible with God. Yung parang iniisip mo na, ano ba yan? Lahat na ginawa ko, pero ginawa pa rin sa akin ito. 'Di ba? So, pag binigay mo na kay Lord, wag mo nang kuhanin ulit. Mm-mm. 'Di ba? Malamang hindi ka na magagalit pag binigay mo kay Lord kasi Lord, you're the only one that I can depend on. At pag ginawa niyo po Diba? yun, ito po yung pag binigay mo na kay Lord, para bang pwede ka nang humiga, pwede kang matulog, may peace ka na dahil, Oo. Lord, hindi ko talaga kaya to, dahil hindi ko kaya to.
ikaw na. Parang ganito po, mag-ama, may problema may bata. Sabi ng tatay, anak, ako na bahala dyan, matulog ka na, susolusyonan ko yan. Unaan niyo gagawin ng bata, matutulog. Exactly. Dapat ganun din po ginagawa natin. Pag may problema tayo, lumapit tayo kay Lord, Lord, hindi ko na kaya to. Sabi ni Lord, anak, tulog ka na. Tulog ka na! Kasi sabi ni Lord, I will take care of it. Think about it. Kung yung tatay, nanay natin, pinagkakatiwalaan natin sa mga problema natin, di ba dapat pagkatiwalaan natin ng Diyos? Kasi po, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga magulang natin. At pag pinagkatiwalaan natin ng Diyos, makikita niyo po ang milagro na Diyos lang ang pwede ito. Wow! Oo, at may mga pagkakataon naman na hindi ka nagalit, di ba? Pero pagkatapos ng ilang sandali, Oo. galit ka pa rin. May mga pagkakataon po yan. Oo. Napaglamanan mo ngayon, pero mamaya, iikot na naman. Parang Galit ka na. pabalik-balik lang yung galit mo. Oo. Na parang sinasabi mo, hindi, at peace na ako. Tapos maya babalik na naman. Natulog ka at least. Oo. Gising ka alas 2. Nakakainis talaga. So, na-experience na ba yung pabalik-balik na galit na problema po yan, pero good news po. May technique na. Oo. Technique number 10. Discuss it with people that can help you. Ayan. Magpa-counsel ka. Yan. Diba? So, may mga pagkakataon po talaga na talagang medyo hirap ka talaga. Yes. Nanalangin ka na, pray ka na, parang wala pa nangyari. So, kailangan nyo po ng gabay. Yes. Baka kailangan nyo po ng professional help. Oo. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa spiritual leader, sa life coach, sa counselor, sa psychologist, even psychiatrist, Yes. diba? Oo, baka kailangan mo yon kasi asking for help is never a sign of weakness. It's one of the bravest things you can do and can save your life. Totoo po yun. So, isa pong bagay na kailangan pakinggan nyo po mabuti. Kung talagang dumating na po kayo sa punto, parang you tried everything. Yung po yung counseling therapy po. Tawag po ng iba doon. Long term, talking about your problem and guidance, makakatulong po. Kaya mapasin mo, may mga sakit, may mga drug addict, Yes. may mga drinking. May rehab sila. Meron silang therapy, grupo. May group. Meron po Oo. silang help group, support group Yes, na support group. pwede nilang lapitan. So, napaka-importante po doon. Kung nandun na po kayo sa sitwasyong yun, find and get help. Don't travel alone. Mm. At saka hindi mo alam gagamitin ng Diyos ng mga taong nakapaligid sa'yo. And dahil nagpatulong ka na sa iba, malamang hindi ka na magagalit. Kasi di ba when you unload it, especially to those people who can help you, talagang gagaan ang puso mo. Promise po, pag ginawa niyo po itong mga technique na binigay po namin sa inyo, maiiwasan, mababawasan po ang yung galit. Baka nakalimutan nyo, gusto nyo, i-review po natin yung 10 Yes. technique para wag nyo makalimutan. Alalahanin nyo, kung may papel at ballpen po kayo, isulat nyo, baka magamit nyo po ito. Number Number 1, disregard it. Parang walang nangyari. Number 2, delay it. Ipagpaliban mo. Number 3, dilute it. Ihalo mo yung pangit sa magaganda, mawawala na yan. Number 4, demagnify it. Paliitin mo. Number 5, divert it. Tanggalin mo yung focus sa nagpapagalit sa'yo. Number 6, doubt it. Baka naman di nangyari yun. Pagdadahan mo. Number 7, direct it to yourself. Baka may contribution ka naman sa problema. Number 8, decide to forgive. Patawarin mo na sila. Number 9, depend on God. Hingi ka ng tulong sa Diyos dahil tutulungan ka ng Diyos. Yes. Number 10, discuss it with people that can help you. Baka kailangan mong pa-cancel ng therapy at kung ano pa man. Gawin niyo po yan. Promise po. Magkakaroon po kayo ng buhay na masaya, matagumpay, at mas makabulon. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon, ha? At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay nagbibigay po sa atin ng buhay unleash. Buhay na matagumpay, buhay na masaya, at mas makabuluhan. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na pwede palang mabawasang magalit, pwede palang iwasang magalit kung gagamitin lang po namin yung mga teknik na napag-usapan sa araw na to para maging mas maganda ang aming buhay. Bigyan nyo kami ng Buhay Unleash saan mang parte ng aming buhay. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po, Nako. hiling ko po imbitahin niyo po ang mga mahal niyo sa buhay na tumutok sa Buhay Unleash sa susunod natin pagsasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4 4 ng hanggang hapon. alas 5 ng hapon. Dito lang sa Sa 92.3 True FM.
FM. Ako po ang inyong lingkod, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat isa. Ang tagumpay ang makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed!